Katulad nito, mga kababayan, sabi ng isang DDS vlogger, sino ba tong DDS vlogger na to? Tawagin na lang natin sa pangalang Dada. Dada, utusan ni Banatbay, no? Yung tagabili ng ice, tagabili ng kanin, tagabili ng ulam, tagaluto, tagalinis, tagalaba. Ito si Dada. Sabi ni Dada, mga kababayan, or isang DDS vlogger, si PBBM daw may eroplanong panggamit sa biyahe papuntang UN. Samantalang walang eroplanong pangsundo sa OFW sa mga apektadong lugar sa gera. Nako, ito na naman tayo, mga kababayan. Ilang beses kaya natin ulit-ulitin ipaliwanag do sa mga mga kababayan. Ito po ang post. Ayan. Mga kababayan dito sa Luzon News Media. Basahin ko lang ha, mga kababayan. Hindi po tayo fake news ha. Maraming po yan, no? 35K likes at 15K comment at 4.2K share. So ang sabi dito, mga kababayan, sabi dito, BBM may eroplano papuntang Amerika pero walang eroplanong maipadala sa mga Pinoy na apektado sa gera. Di ba? Kita niyo, mga kababayan, si PBBM daw may eroplanong papunta ng Amerika pero walang eroplano na maipadala sa mga Pilipinong apektado sa gera. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, bakit parang mas itong mga taong ito, no, itong mga DDS na to, bakit parang mas nagpanik pa sila kaysa sa mga nandoon mismo sa lugar na may gera? Kasi alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, wala naman akong nabalitaan ng mga OFW na nagsisigaw-sigaw, nagla-live, nagtatantrum, nagwawala, naglumpasay, nagtatalon-talon, na kailangan makauwi, kailangan ganito, kailangan ganyan. Bakit itong mga nasa Pilipinas, ito pa yung mas nasaktan? Ito pa, akala mo sila yung nabagsakan ng missile. Diba? Mga kababayan, ito reaksyon ko lang, bakit itong mga vlogger na to, akala mo naman mga bakit sila pa yung sila pa yung mas naapektuhan sa gera, samantalang yung mga apektado sa gera, tahimik, hindi naman nagpapanik. Diba? Sabi dito, BBM may eroplano papuntang Amerika, pero walang eroplanong may padala sa mga Pilipino na apektado ng gera. Bakit? Ay nako, ito, sabi ni Jace Ram, Lord, bigyan niyo po sila ng utak. Sabi, si Jace Ram nag-comment, Lord, bigyan niyo po sila ng utak. Kahit eroplano, saan niyo po ipalanding, mga ugok? Dito nagsiliparan missile with drones. Tapos kayo mas nagpanic, Diyos mio, common sense. Bago makarating dito ang eroplanong sinasabi nyo, malamang unang mamamatay ang nag-rescue. Tapos ang ending, sisi ulit sa government. Kung bakit sumabog ang eroplanong ni-rescue, mindset nyo, close po ang airport ng Middle East. Sa kabubuhan nyo, nadadamay pa kayo. Madami nang tumakbo sa isip ko, nadapa patong isa. Diba? Kita nyo? Diba? Kita nyo, mga kababayan? Ito si Jisram. Alam ko si Jisram. Alam ko, kaibigan ko to kaibigan ko to si Jisram. Naging friend ko to si Jisram. Isang OFW. Biruin nyo, nagliparan yung mga missile, mga drone. Tapos magpalipad kayo ng eroplano. Saan nyo ipalanding? Nag-close nga yung mga airport. Samantalang sila nga na nandoon, hindi nga sila nagpapanik. Samantalang dito sa Pilipinas, ito pa yung mga nasaktan. Alam nyo, ang hirap lang dito sa mga Pilipino minsan, mga pabida. Alam nyo yon? Alam nyo yung mga pabida? Tigilan nyo yung mga pabida-bida ninyo. Alam nyo, kung ganyan pala ang mga reactionist ninyo, dapat kayo na lang yung nagpresidente. Diba? Sabi ni Ma'am Jinjin. Sabi ni Ma'am Shell Nora, okay naman kami dito sa UAE. Kami nga dito hindi nagpanik. Diba? Kita nyo, mga kababayan. Sabi naman ni Munlang po. Ayun, major in kabubuhan. Sabi dito, iti-iti mo din, unahin na kita, di ako uniteam, pero bakit ang ibang mga didishit mahina ang utak? Una, san ba ang gera sa Amerika ba? Yung apektado Middle East, doon di basta-basta lilipad ang mga eroplano kasi delikado, pwede kang pabagsakin. 'Di ba? Brad, walang airspace flight was closed.
walang mga flight sa gera at kailangan ng ating bansa ang general meeting na inattend ng ating Pangulo, kinig kayo sa news, huwag lang comment ng nega para rin sa kaligtasan mo yun. 'Di ba? Sabi dito, bakit sarado sarado ba ang airspace ng Pinas at US? Sa Middle East po sarado kaya walang eroplano na lilipad. Common sense naman, 'di ba? Commercial flight lang po ang hindi pwedeng lumipad at lumapag. Pero kung government coordinated ang flight, pwede at naisusundan ng security protocol katulad ng Korea, Japan, Singapore at iba pa. Either walang balak makipag-coordinate ang may country government, no? Wala na po talagang pondo, sabi ni Edgar Rodriguez. So, ito mga kababayan. Sabi ni Edgar Rodriguez, commercial flight lang daw ang hindi pwedeng lumipad. Pero pag government coordinated ang flight, pwede at susundin lang ang security protocol. O, ito na tayo Commercial flight. Pero pag government flight, makakalipad daw. Ito mga kababayan. Ganito yan. Mapa-commercial man, mapa-government or mapa-private flight yan, iisa lang po ang airspace. Tandaan nyo yan. Mga kababayan. Iisa lang po ang airspace ng UAE. Hindi naman porket commercial flight ay bawal, ang private flight at government flight ay pwede. So, kung pinagbawal ang commercial flight dahil close ang airspace, so ibig sabihin ba makakalipad ang government flight? Saan ba sila dadaan? Isa lang naman ang himpapawid, isa lang din ang airport. Nababagsakan, UAE lang din. 'Di ba? Kita nyo yan, mga kababayan? Iisa lang ang pwede mong... Bakit? Pupunta ka ng Dubai, may ibang airport pa ba sa Dubai bukod sa kanilang airport? Pupunta ka ng Saudi, may ibang airport pa ba sa Saudi? So anong gagawin mo? Nasa Saudi ka, yung mga OFW pababiyahiin mo ng ibang bansa, patawirin mo ng ibang bansa para doon sila sumakay. Kung close ang airspace, mas close ang border. Yan ang tandaan nyo mga DDS. Hindi po totally close ang airspace, although may mga cancel flight, pero maraming nakauwi sa Pilipinas na walang repatriation. Common sense naman. Sabi ni Sayo lang ako, ito na naman tayo. Marami daw nakauwi sa Pilipinas na walang repatriation. Sige nga, hinahamon ko po lahat ng OFW ngayon, try nyong lumipad na walang repatriation. Kasi marami daw nakauwi. Hindi po totally close ang airspace, although may mga cancel flight. Kita ninyo? Sino po? Sabi ni Sayo lang ako. Alam nyo, sa totoo lang, ito, ikaw po yung gumamit ng common sense. Inantulad lang niya po na pwede pala makapunta ng US, pero hindi niya pinagplanuhan kung paano nyo pauwiin ang OFW na may gera ng bansa. Mindset ba? Sabi ni Toto Ronel Esmeralda. Ito sa totoo lang mga kababayan, ulitin ko sa inyo, sa mga DDS na nanonood sa akin ngayon, kung gusto talaga ninyo na pauwiin ang mga OFW, kontakin ninyo yung mga OFW. Kontakin ninyo, ipunin ninyo yung iba't ibang pangalan ng OFW yung gustong umuwi. Ngayon, kung maraming gustong umuwi, ipunin ninyo yung pangalan, ipasa ninyo sa kinauukulan. Kahit wag na sa Malacanang, maskin kay Sara na lang. 'Di ba? Ipunin ninyo yung mga OFW na nakausap ninyong gustong umuwi, ipasa ninyo kay Sara at si Sara na ang bahala niyan. Kasi kung ang mangyari dyan, pagka ito'y isinakay sa eroplano at biglang natamaan ng missile, si Sara ang managot. Kasi ang mangyari dyan, kung pagpilitan ninyo na pauwiin ito, pasakayin sa eroplano, kung sumabog yung sinakyan, kanino nyo na naman isisi? Alam naman namin sa inyo mga DDS. Alam namin mga DDS kung anong klaseng utak meron kayo. 'Di ba nakita nyo? Si PBBM nag-issue ng bigas 20 pesos per kilo. 20 pesos per kilo. Noong hindi pa ito inilabas, hanap kayo ng hanap. Ngayong inilabas na itong 20 pesos per kilo ng bigas, siniraan nyo naman. 'Di ba?
Kasi alam niyo sa totoo lang, ang mga DDS, walang takas ang normal na utak ng tao. Ang mga matatalinong tao, walang ligtas sa mga DDS. Yeah? Ngayon, halimbawa, pinalipad yan, sumakay yung mga eroplano, 1,000 sumakay sa eroplano ito mga Pilipino, mga sabihin natin, 500 sila. Nakasakay sa malaking eroplano. At biglang sumabog, sinong sisihin ninyo? Si Sara ba? Siyempre, isisi nyo na naman sa presidente. O, kasi nakita na kasi namin yan. Noong nagsabi si PBBM na pag siyang naging presidente, sana maging 20 pesos na ang kilo ng bigas para yung mga mahirap maka-afford naman. Hanap kayo ng hanap kung nasaan yung bigas. Ngayon, nung inilabas na tag 20 pesos talaga ang kilo ng bigas, anong sabi ninyo? Ano ba yan, 20 pesos pagkain baboy? O, diba? Kita nyo? Kaya isa lang ang masasabi ko, gagawa man ang Pangulo ng maganda o hindi man siya gagalaw, meron pa rin kayong puna sa kanya. Diba? Puro alam nyo sa totoo lang itong mga DDS, ang akala ninyo mga powerful kayo. Akala ninyo mga miyembro kayo ng Avengers. Diba? Kung may kakayahan pala kayong ganyan, di puntahan nyo Malacanang. Kayong magmaniho. Biruin ninyo yan. Sino pong piloto ang papayag, no, na lumipad papunta doon? Kahit bibigyan ako ng 100 million, magpiloto ako, i-drive ko papunta doon, di bali nang tanggalin nyo ko sa trabaho, hindi ko na ilalaan yung buhay ko. Panahon pa ni Rizal ang bayani, ngayon walang bayani ngayon. Kahit ako mismong piloto, hindi ako lilipad. Bahala na tanggalin nyo ko sa trabaho. Bahala nang hindi nyo ko sahuran ng 1 taon, ayaw kong itaya ang buhay ko. Alam nyo sa totoo lang ganito yan mga kababayan. Ang gera parang sugal yan. Ang gera parang sugal yan. Bakit? Kahit sabihin mo dun sa taas, magbigay ka ng emergency, di ba? Yung katulad sa sasakyan, maglagay ka ng hazard, habang lumilipad ka, magha-hazard ka dun. Ang kalaban, walang pinipili yan. Tandaan ninyo, kung ang isang tao ay sobrang galit, kahit sino pwede niyang sikuhin, pwede niyang sapakin sa sobrang galit. Di ba kapag nasunugan kayo, kahit napakabigat na refrigerator, mabubuhat mo di oras? Yun pa kaya, alam nyo sa totoo lang, itong Iran, kahit sabihin nyo sa Iran na ang kaaway nila ay Israel at US, ang Iran sa sobrang galit, sa gigil ng taga-Iran, kung sino man ang dumaan dyan, tatamaan talaga nila yan. Di ba? Tatamaan talaga nila yan. Galit ka Katulad kay Sara, tignan mo. Si Sara ba, inisip ba niya na walang ginawa si PBBM sa kanyang masama pero pinagmumura niya? Kita mo, minsan ba narinig niyo si PBBM minura si Sara para murahin niya? Di ba? Si Sara nga, hindi niya na-control yung sarili niya. Alam niyang live yun. Putang ina ninyong lahat. Lisa Marcos, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Kita mo naka-live. Di ba? Hindi nga niya na-control sarili niya. Yung gera pa kaya doon. Putang ina ditong mga to. Kita niyo? Tapos ngayon, pagpilitan ninyo, si Sara nga, hindi napigilan, minura si BBM. Alam niya sa sarili niya na isa siyang opisyalis. Mataas ang posisyon niya sa gobyerno, tapos magmura ka. Kita niyo? Tapos yung missile pa kayo, yung mga taga-Iran, okay lang sana kung habang lumilipad ka, sasabihin mo sa taga-Iran, "Oy, kuya, ang gwapo mo, wag ka munang tumira." Bakit? Maintindihan ka ng taga-Iran? Nakakaintindi ba Tagalog yun? Bisaya, Ilocano, Bicolano? Waray, Ilonggo? Kahit nga Englishin mo yun, hindi ka maintindihan. Sa layo-layo ba naman ang eroplano? Di ba? Kita nyo? Ano yun? Palipad ka. Medyo mababa ang lipad mo. Hindi mo nataasan para marinig ka. Oops, Iran yan. Don't shoot us because we are only arriving. Putang ina. Maintindihan ka nun? So ano yung taga-Iran? Tatawagan mo, military base of Iran, don't shoot us because we are only arriving. We are from UAE going to Philippines. Hindi kami kasali the gulo-gulo you there. The Israel and America, you can only fight there, but us Filipino don't. Gaganon kayo doon. Maintindihan kayo ng taga-Iran? Ang ina nyo.
Gagawin nyo pang tanga yung ano eh. Bakit? Sasabihin ba ang taga-Iran, ay, wag natin tirahin tong airplane. Bakit? VIP yan, no? Dumaan si Sara Duterte. Oh, ihinto muna natin. Di ba? Gaganon ba? Ay, dumaan yung Vice President ng Pilipinas, si Sara Duterte. Ihinto muna natin yung missile. Ano yung parang dumaan ka lang ng Quezon City, pahinto mo yung mga dumadaang rider kasi dadaan ang Vice President? Ano, parang ganun lang? Matanga-tanga nito mag-isip eh. Kalalaki ng katawan, kalalaki ng ulo, na puro tato, pero walang utak. Yeah? Dada. Sorry to si Dada, ha? Kita mo yan, may eroplano daw si PBBM na gamit sa Amerika, pero walang eroplanong maipadala papuntang UAE. Kung eroplano lang ang pag-usapan, marami. Ang tanong kasi, sinong pilotong pupunta? Nagbigay na ng babala. Close ang airspace. Yeah? Kayo, kung pwede niyong gamitin eroplano ni Kibuloy, di ba? Hiramin yung eroplano ni Kibuloy. I-drive ninyo. O kung makalusot kayo doon, di, wow. Yeah? Pag hindi kayo makalusot, di patay. Di ba? Pinagpilitan ninyo. Si BBM daw may eroplanong masakyan papuntang Amerika. Bakit? Dadaan ka ba sa harapan ng Iran airspace habang dadaan ka papuntang Amerika? Dadaan ka ba ng Iran airspace? Yung Saudi, pag sinabi mong United Arab Emirates, ayan, ang airspace niyan, nadadaanan lahat kasi ang United Arab Emirates, no, or ang UAE, or Arab country, magkadikit lang yan, border lang ang pagitan. Mga DDS, bigyan ko kayo ng aral, Halimbawa, ito, kwento ko sa inyo, Ipakita ko sa inyo yung mapa ng United Arab Emirates. Para malaman ninyo kung bakit si PBBM nakalipad ng Amerika, bakit hindi siya nakapagpadala ng eroplano sa UAE. Ganito po yan. Arab country. Map. Ayan. Para makita natin, mga kababayan. Ganito yan Lakihan natin, mga kababayan. I-open ko lang, wait lang. Ayan, para medyo malaki-laki, mga DDS. Ayan. So, ito po yan. Ayan po ang mapa ng Arab country. So, kung saan ka dyan lalanding, halimbawa, galing kang Pilipinas. So, dito tayo banda. East tayo East. Silangan tayo So, ngayon, ayan. Nandito, Libya, Egypt, Sudan, Saudi Arabia. Ngayon mga kababayan, Iraq, Yemen, Oman, Syria. Nakalagay. Mga kababayan. So ngayon, ganito siya. Lilipad ka dito, Saudi Arabia. Pauwi ng Pilipinas, papunta ka dito. Hindi ka naman pwedeng papunta doon. Papunta ka dito. Ngayon, pag dito ka dumaan, papunta dyan, dadaan ka ng Iraq. Dadaan ka ng Iraq. Diba? Pag tinira ka, pagdating mo dito banda, nandito yung Iraq. Pag tinira ka, sabog ka. Pag dito ka naman dumaan, dito din yung Iraq, matatamaan ka pa rin, sabog ka. Diba? Ngayon, nasaan ba ang Amerika? Ito tayo. Dito tayo sa American map. So ngayon mga kababayan, nandito yung Amerika. Nandito yung Philippines. Ayan Pilipinas yan Ayan. Philippines. Nandito yung Amerika. Andito yung Amerika sa kabila. Di ba? Andito yung Philippines. Pag lumipad ka, dito yung Amerika. Di ba? Nandito yung Amerika. Matatamaan ba siya sa Saudi? Dadaan ba ng Saudi ang eroplano pagpunta ng Amerika? Hindi. Kasi actually, ang Russia, China, Libya, nandito ang Saudi. Mga kababayan, sa baba, nandito ang Iran. So, pwede namang lumipad ang eroplano dyan pataas papuntang Amerika. Hindi naman yan i-straight. Walang eroplano na dumaan sa equator. Kadalasan sa eroplano, pa-bounce ang lipad. Hindi nag-i-straight. Tandaan nyo yan. Sa bagay, hindi kasi kayo nag-aral ng aeronautics mga DDS. Wala kayong alam sa ganyan. Ang lipad ng eroplano, pa ganyan, parang makdo. Alam nyo yung parang kilay. Hindi, ang lipad ng eroplano, hindi pa straight pa-bounce. Pa ganun pa ganun. Kaya hindi madadaanan from Philippines to America
ang Saudi. Maliban na lang kung mag-connecting flight ka, pwedeng bumaba ng Dubai. Oh. Ngayon mga kababayan, kung mula ka dito sa Saudi papuntang Philippines, talagang dadaan ka ng Iran. Kasi magkakadikit yan eh. Pinakita ko na sa inyo, mga DDS, na ang mapa ng United Arab Emirates, border lang ang pagitan. Para alam nyo sa totoo lang, itong Arab country, para siyang keyboard ng computer. Yung cubes na letra, magkakadikit lang sila. Ganyan no, cubes, magkakadikit. 'Di ba? Yan ang lagi ninyong pagkatandaan, mga DDS, na ang tanong ngayon, bakit si PBBM may eroplanong sinakyan papuntang Amerika? Bakit walang eroplanong may padala sa UEA? Ang layo naman po ng biyahe ni PBBM. Hindi naman po naka-close ang airspace ng Amerika at Pilipinas. Ang naka-close lang ang Saudi Arabia, no? At ang Arab country. 'Di ba? So paano kung mapagkamalan ka doon na lumipad ka na akala mo ay eroplano ka ng kalaban at naghuhulog ng bomba o naghuhulog ng missile, 'di ba? May mga ganyan, lumilipad na eroplano tapos may mga binabagsak na bomba. Pag napagkamalan ka, di sabog ka. Alam niyo sa totoo lang mga DDS, no? Sa madaling salita, para hindi na tayo mag-argue. Kung anong sinabing bawal, bawal. Kung anong sinabing hindi, hindi. Ayaw mo pagbuot, kay wa mo ka-abroad. Magbuot man mo. Ayaw mo pagbuot-buot. Sundin ninyo ang batas ng Saudi. Huwag yung sundin yung batas ng kabubuhan ninyo. Kasi kung magiging palpak yung aksyon yung yan, si BBM na naman ang sisihin ninyo. Tapos puro kayo demanding. Akala nyo naman mga DDS, akala nyo mga ano kayo, mga important people kayo, mga pangit bobo naman kayo, mga tanga-tanga kayo, mga mahihirap nga kayo eh. 'Di ba? Ang hilig nyo nga magpagawa ng ilong kasi mga pangit kayo. 'Di ba? Akala nyo mga important people kayo, mga pangit naman kayo. Kung makapag-demand kayo, akala nyo pagmamay-ari nyo yung Malacanang. Mahiya-hiya naman kayo. Akala nyo kung makapag-demand kayo, akala nyo kayo na yung mga makapangyarihan sa mundo. Makapangyarihan kayo, nakatae nga kayo sa spa. Di ba? Mga makapangyarihan, mga hayop kayo, di nyo nga mapauwi-uwi yung tatay digong nyo. Tapos kung makapiling nyo, akala nyo mga makapangyarihan kayo. Tandaan ninyo, hindi pa nga kayo politician, mga demanding na kayo. Paano pa pag naging presidente na si Sara, di mas matindi yung demand ninyo? Nako. Sabi ko sa inyo mga kababayan, yung dinanas ni PBBM ngayon na pambababoy ni Sara, dadanasin ni Sara yan times 3 pa. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Yung dinanas ni PBBM ngayon na binaboy siya ng DDS ni Sara, pag si Sara naging presidente, hindi lang kakamping, hindi lang dilawan, hindi lang pinklawan ang kalaban niya, marami. 'Di ba? Si BBM nga ngayon, isa lang kalaban niya, ginulo ang Pilipinas, DDS lang. Paano pa pag si Sara na ang naging presidente? Dalawa na kalaban niya, loyalista, kakamping, nandyan pang Makabayan Black, nandyan pa yung mga rebelde, mga MPA, ay nako, sabi ko sa inyo, times 3 ang magiging problema ni Sara sa Pilipinas pag siya naging presidente. Sa ngayon, tingnan mo, siya lang naman. Bakit mga kababayan, tanungin ko kayo, sino ba ang magulo sa ating bansa ngayon? Nakarinig ba kayo ng kakamping ng gulo? Nakarinig ba kayo ng loyalistang ng gulo? Wala. Kadalasan sa ng gulo, puro Duterte lang. Kasi hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na naisahan sila sa plano nila. Yun ang totoo. Hindi nila matanggap na ang plano nila, sila ang napasok. Alam niyo yung plano ng mga Duterte, ipasok ang Marcos administration sa bukag. Alam niyo yung banga or bukag, basket. Pag ipasok doon, wala nang labasan. Hindi nila alam na yung bitag nila, sila yung nalusot. Yun ang tanong mga kababayan. Yun ang katotohanan. Hindi matanggap ng mga Duterte na yung bitag na nilagay nila, sila yung napain, sila yung napasok. Biruin nyo, magtatalaga ka ng isang House Speaker para i-impeach si PBBM, hindi tumalab yung House Speaker nyo, nakudita, natanggal.
Tapos magtatag ka ng kudita, manawagan ka sa mga general, sa mga retired general, sa mga PNP generals na retired. Tapos ending walang pumayag sa panawagan. Tapos yung planong ipakulong si Marcos at palayasin, papuntahin ulit sa Hawaii. Sinong na-exile ngayon? Si Digong nasa dahig. 'Di ba? Yan ang hindi matanggap ng mga Duterte, na yung plano nilang pabagsakin ang administrasyong Marcos, sila yung bumagsak. 'Di ba? Yun ang totoo, mga kababayan. Sila yung nahulog sa sarili nilang bitag. Yung mga plano nila puro palpak. Bakit? Paano ba naman mag-success yung plano nila kung ang plano ng isang grupo, may iba din plano yung isang grupo, tapos pareho silang bobo, di ba? Ang DDS kasi, divided into two yan. Divided into two. Merong gusto kay Sara, merong ayaw kay Sara. Tapos hindi nagkasundo, ay yung palpak sabay-sabay. Mga hindi nakaalam, ang DDS divided into two yan. Merong DDS na si Digong lang pinakinggan at merong DDS na si Sara lang ang pinakinggan. Nahati sila. So, kapag ang isang grupo hindi magkasundo, doon pa lang sa hindi pagkasundo, palpak na. So, kahit anong planong gagawin ninyo, walang mangyari. Kasi hindi kayo nakakaisa. Wala kayong unity. Alam niyo ang kadahilanan kung bakit si Sara nagdeklara ng maaga ng tatakbong presidente? Kasi ramdam na niya sa sarili niya na napakarami na pong mga retired general at napakaraming kongresistang umayaw sa kanya. Kung naalala ninyo ngayon, kita nyo, nung finailan siya ng impeachment noong 2025, 200 plus congressman pumirmang ma-impeach siya. Dyan pa lang sa 200 plus na kongresista, in-impeach siya, bagsak na siya. In politics, sa usaping politika, mga kababayan, hindi ako political analyst, pero dito pa lang sa kongresista, kapag kainayawan ka, bagsak ka na. Tandaan mo yan. Kung ang congressman 200 plus umayaw sa'yo, wala ka ng pag-asa. Tandaan nyo yan. Wala ka ng pag-asa. Once na si congressman ayaw, susunod dyan si mayor, susunod dyan si barangay chairman. So, saan siya babawi? Sa mga senador, ilan naman senador sa Pilipinas? 24. Kaya ba siyang panalunin ng 24 senador? Ang mga senador, pupunta nga ng congressman, pupunta ng probinsya yan, makikiusap kay congressman, makikiusap kay mayor, makikiusap kay barangay chairman, di ba? Yan ang tandaan ninyo, mga DDS. Isipin ninyong mabuti. Si Sara Duterte, kaya nagdeklara ng maaga yan, tatakbong presidente, kasi ramdam na niya na marami na ang bumaliktad at umayaw sa kanila. Simula nung nakulong si Digong, wala na. Tandaan nyo, example ko pa ulit. Saan ka makakita na maraming nagsuporta kay Sara kung 200 plus na kongresistang pumirma na ma-impeach siya? Doon palang bagsak siya. Pangalawa, kung talagang malakas si Sara, bakit yung Duterte na in-endorse niya noong 2025 midterm election, 3 lang ang napasok, lahat natanggal? Kung malakas si Sara Duterte, bakit yung mga in-endorse niyang senador hindi nanalo? Sige nga. Sige nga. Kung talagang malakas sila, bakit si Bato at si Bongo lang ang nakarga? Nasaan yung iba? Isipin yung mabuti yan. Kung ngayon namang 2028 manalo si Sara, ibuboto siya. Sige, manalo siya. Paano kung ang mga senador at kongresista ay hindi niya kaalyado na nanalo? Kung si Sara ang panalunin, siya ang presidente, paano yung kongresista at senador hindi niya pabor? Wala rin. Pagtulungan lang siya dyan, i-impeach pa rin siya. Kailangan kasi mga kababayan, pag ikay nanalo, kailangan dyan sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ay meron ka. Sa madaling salita, kung halimbawa ako presidente, kailangan sa dalawang grupo, ang Senate at Congress, meron akong mahawakan dyan, maskin isa lang. Kahit hindi ko hawak ang Senado, basta hawak ko ang Kongreso, pasok ako dyan. Kung ang Senado at Kongreso ayaw sa kanya, paano ka papasok? Common sense, maraming political analyst. Itanong nyo sa mga political analyst yan. Kung mali ba yung sinasabi ko. Sa mga kongresista, buong Pilipinas may kongresista, bawat distrito. Ang senador, ilang lugar lang meron. 24 sila. Ang kongresista, 300 plus. Pag once sa mga kongresista, majority ayaw sa'yo, bagsak ka na. Yun ang totoo. Yeah? Kaya mangarap ng gising.
So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon no sa mga oras na ito.